Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Banat Bay at ito na nga, sobra ho ang liwanag dito kaya tayo po'y nakaganire. Maganda po ba yung ating bagong shades? Ayan, ng ating bagong Ray-Ban. At alam nyo mga kababayan ha, yung Ray-Ban na yan ay 6 na taon na pinag-ipunan, 6 na taon na pinagtrabauhan, 6 na taon po yan. Ano po ba yan? Yan po'y 6 na taong pinagtrabauhan ni Ann Harot. Palakpakan natin siya. Ayaw pumalakpak. Nasira na yung pindutan ko ng palakpak dahil sa'yo. Kita mo naman. Talagang, ba't ayaw na? Ayun. Ayun. Kita mo naman. At syempre, itong sumblelo na ito, 6 na taon din yan. Hindi, bakit po kasi? Para sa kaalaman ninyo, mula nung nagsimula yan si Ann Harot na maging banateras sa YouTube ng mga banateros, nagsasabi na yan, bibigyan kita ng Ray-Ban, puro kayabangan. Gago! Bibigyan kita ng sombrero, puro kayabangan. Gago! Ngayon lang na-fulfill ang lahat ng kayabangan niya. Pambihira talaga, Iba rin to si Ann Harot, ha? Gago! Pero at least proud siya na yan ay galing sa kanya paghihirap. Hard-earned salary. Palakpakan natin siya. Salamat naman. Alam nyo, at least, di ba? Talagang pinagtrabauhan niya. Hindi katulad nung iba dyan, di ba? Yung mga apakayabang pa kasi sinasabi daw nila galing naman daw sa kanilang trabaho yung mga ulul. Alam naman natin, kayo yung mga anak ng kontraktor na at wala kayong silbing mga anak at kayo'y palamuning anak lang. Pero nakakagastos. Hindi kasi alam mo, wala namang biro. Maaari ka naman makabili. Hindi ko naman sinasabing kasi sasabihin ng iba, kaplastic ka naman. Bakit ikaw, Banat Bay? May mga binibili ka rin, namamasyal ka rin. Kaya lang, ladies and gentlemen, iba kasi yung meron tinatawag na mayaman, yung saktong yaman lang, yung equal yung pumapasok at equal yung lumalabas. Diba? Meron talaga yung sagad sa buto. Walang siraulong bibili ng eroplano, walang siraulong matinong taong magbabayad ng 900,000 na bill at kakain lang ng ganon na kung ito'y pinagpaguran mo. Hindi wala ang biro. Ako, ayoko magpaka-plastic mga kababayan. Tayo po ay nakakabili din naman po ng mga bag na medyo mamahalin. Nakakabili rin naman po tayo ng relo. Pero ito po'y pinag-iipunan natin for how many years in my entire life. Pinag-ipunan natin yan dahil tayo po'y may negosyo. At una-una, hindi naman po tayo parte ng kahit anong kontraktor. Hindi ho tayo. Never. Never po ako. Even if, sabi ko nga ho sa inyo, kwento ko nga ho sa inyo ito noon, nung panahon na si Mocha ay naninilbihan kay Pangulong Duterte at nakikita ng mga tao na malapit si Mocha kay Pangulong Duterte. Sabi ko sa inyo, kaliwat kanan ng nais magpasok ng project sa amin through us. Okay? At alam nyo po, in the beginning, yan na kagad ang usapan namin ni Mocha. Hindi kami magpapasok o tutulong na magpasok ng kahit na anong proyekto sa gobyerno. Yan ang katotohanan. At nanindigan po kami. As a matter of fact, sabi ko nga, eto walang biro ito. Sensya na medyo sinisipon-sipon po ako kasi naulanan po Alam niyo naman dito sa Amsterdam, mauulanan ka, biglang may araw, biglang giginaw, biglang iinit ng konti. Di ba? Ganito daw, magulo dito sa Amsterdam yung weather nila. Anyway, balik tayo dun sa kwento ko. Kaya ang sinasabi ko sa inyo, napaka-importanting maunawaan natin yan. Kasi talagang kalakaran na po yan yung mga proyekto at kumikickback yung mga naglalakad. As a matter of fact, sabi ko nga sa inyo, kapapanalo pa lamang ni Pangulong Duterte, hindi pa siya, ang tawag pa lang sa kanya, parang president-elect. Hindi pa siya yung nanunumpa pero alam na ng tao na panalo na siya, na-declare na panalo na siya. May mga lumalapit na. Sabi pa nga nung isa, ito,
tulungan mo lang kami nang bahala sa'yo. May ganun, di ba? Sabi sa amin, sabi niya, hindi naman yan ang sa akin lang naman, i-refer mo lang naman kami. So, doon pa lang sa referral, meron ka na. Ay, anak ng tutsang kalabo. Sabi ko, ba. Pero kasi kami, nag-uusap na kami na ni Mocha noon, yung team namin, na never kaming lalapit kay Senator Bongo, kay Pangulong Duterte, at mag-aabot ng envelope. Ayan, never namin gagawin yan. Kasi nga alam na namin. And alam mo, yung unang-unang controversial na ikinasibak ng isang sekretary ni Pangulong Duterte, hindi ko na lang babanggitin, dahil sa isang proyekto na napag-alaman na na-overprice. Okay? Kaya nasibak yung sekretary na yun. Hindi ko na lang babanggitin kung sino. Hindi ko na rin babanggitin. Kasi ayokong sa akin manggaling yun. Si Pangulong Duterte sumibak, so dapat sa kanya manggaling yun. Pero yung sinibak na yun, yung proyekto na yun, ay yun yung unang-unang inaabot sa amin na proyekto. At para tulungan sila na maipasok yung proyekto na yun. Sabi ko nga, alam mo, nung napanood namin na nasibak yung sekretary, sabi ko, buti talaga ay meron tayong, hindi ko ito pinagyayabang, pero meron tayong prinsipyo na never tayo makikinabang sa administrasyon ni Pangulong Duterte. At dahil doon tuwan-tuwa kami kasi somehow naramdaman namin na we were tried by the devil, di ba? At hindi kami kumagat. Isipin mo kung kumagat kami doon, di sana ang naiskandalo noon si Mocha, di ba? Hindi po kami kumagat doon. Ano ibig ko lamang pong sabihin? Marami talagang kalakaran sa gobyernong ganyan. Yung magpapasok ng project, tapos substandard your project, o kung hindi man substandard your project, sobrang laki ng patong. Kaya nga alam nyo, ladies and gentlemen, yan ho ay malaking problema na ho sa bayan natin. And somehow, ngayon lang pumuputok kasi sinagad. Dati, marami nang gumaganyan at napipigilan, napapatigil, hindi kumakagat yung ibang tao, hindi nasusuhulan yung ibang tao. Pero this time, yung panahon ni Marcos, talagang talamak. Sabi ko nga sa inyo, may mga kontraktor akong kakilala na pumapasok sa negosyo sa gobyerno. Nung panahon daw ni Duterte, napakahirap daw. Oo, may mga nakakalusot, ilan-ilan, kasi nasa baba yan di ba, alam naman natin, di naman umaabot minsan sa presidente yan Nasa baba yan. Kaya lang, since meron si Pangulong Duterteng paulit-ulit na binabanggit, whip of corruption. Paulit-ulit niya yung sinasabi, simula pa lang, marami nang natatakot na pumasok sa ganyang klaseng kalakaran. May iba, nagsusubok, nakakalusot minsan, maliliit na proyekto, pero kadalasan hindi daw nagte-take chance. Kasi alam nila na mapapahiya sila, alam nila ibubulgar ni Duterte yung mga pangalan nila, kaya talagang hindi sila pumasok. Pero ngayon daw, sagad daw sa buto talaga yung kalakaran ng korupsyon ngayon. Kasi nga ngayon, sabi nga nila, yung korupsyon ngayon, hindi nanggagaling sa ibaba. Hindi nanggagaling sa ito yung mismong mga leader ng mga departamento, kung hindi man departamento, leader ng, hindi departamento, mali yung word ko, leader ng branch na yon ng gobyerno. So, malalakas ang loob. Malalakas ang loob dahil paano nga naman sila masisita kung sabi ni Tut na sige pumasok kayo dyan basta merong percentage ang opisina na ito. Ganun daw ang kalakaran ngayon Grabe Sabi ko nga, dati pinipigilan. Ngayon, go mo lang, push nyo lang ng push. Basta ang percentage sa opisina na ito at sa committee na ito ay ganito ang percentage. Para talagang gumalaw yung proyekto o lumabas yung budget. Ganon daw katindi. And ladies and gentlemen, ganito po ang nangyari sa pamahalaan natin ngayon. Nakakaano lang. Kasi alam mo yun, parang
6 years, sinubukang, ano mo yun, pigilan itong korupsyon, and yet after 6 years, eto na, nagbalikan na at garapalan pa. As in, ngayon nga, talagang grabe daw po ang garapalan. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palapakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at